Nanindigan ng Malacanang, suportado raw ng ebidensya ang inilabas na drug matrix ni Pangulong Duterte na nag-uugnay kay Senator Laila de Lima at ilan pang personalidad sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Posible raw masampahan ng reklamong katiwalian si de Lima at ang iba pang idinadawit dito. May report si Joseph Morong. Sana po tigilan na po ako ng Pangulo. Sana po he puts an end very soon to this whole madness. Kung ito ang birthday wish si Senadora Laila de Lima, ito naman ang hiling ng Malacanang para sa kanya. Sana ay makatulog na siya dahil sabi ni Presidente, kakaroon na siya ng nightmare o bangungot. Sana naman mabigyan siya ng katahimikan sa pagtulog niya maging mahimbing. Lubayan yes, Pangulo, sir. Lubayan? Parang hindi pa yata nag-uumpisa si Presidente. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, maaaring sampahan ng reklamong grafo katiwalian si de Lima, gayon din ng iba pang personalidad na nakasaad sa drug matrix na inilabas si Pangulong Duterte. Kabilang sa drug matrix ng illegal drug trade umano sa New Bilibid Prison, sina dating Pangasinan Governor at ngayon Pangasinan 5th District Representative Amado Espino Jr., dating DOJ Undersecretary Francisco Baraan III at kapatid niya na dating Provincial Administrator ng Pangasinan na si Rafi Baraan. Pati na rin si Pangasinan Board Member Raul Sison at dating driver at bodyguard ni de Lima na si Ronnie Dayan. Sinusubukan pa namin kunin ang kanilang reaksyon tungkol sa posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa kanila. Pero kahapon, nauna nang itinanggi ni de Lima, Espino at magkapatid na Baraan na may kinalaman sila sa Bilibid drug trade. Iginit naman ng anak ni Sison na si Orwis Tondo Pangasinan Mayor Martin Raul Sison. Nasa ibang bansa raw ngayon ng kanyang ama pero nakatakdang umuwi para linisin ang kanyang pangalan. Kilala ko po ang aking ama at buo po ang aking kumpiyansa bilang anak niya na wala po siyang kinalaman sa anuman pong illegal na gawain o illegal na droga. Pero nanindigan ng Malacanang na may ebidensya para patunayang totoo ang nakasaad sa drug matrix. Ang DOJ may hawak na raw na 6 na testigo. It's a collaborative intelligence and so he has certain basis for which we are not privy to. Sabi ng palasyo, kasalukuyang inihahanda yung mga affidavit o yung mga salaysay para sa reklamong graph. Galing raw ang ilan sa mga yan sa mismong kakilala pa ng senadora at ng iba pang personalidad na nasa matrix. Sa press conference itong Miyerkules, ibinunyag din ni Pangulong Duterte ang bago umanong kasintahan ni de Lima. Because na in love, ngayon may bago siya. The first name is Warren. Ang trabaho ni Warren, walang apelyido, nagmumotor ahead. Yung haggard na escort niya, MMDA. Pero itinanggi ito ng senadora. It's part of my staff, it's part of my security. Ang lalaking ito sa video ng Ice Bucket Challenge ng senadora ang tila tinutukoy ni Pangulong Duterte. Siya si Warren Cristobal, dating tauhan ng MMDA na ngay bahagi na ng staff ni de Lima. Natunto ng GMA News ang bahay ni Cristobal sa Caloocan City, wala roon si Cristobal. Pero pakiusap ng kanyang tiyahin, tigilan na raw ang issue dahil apektado ng asawa at mga anak ni Cristobal. Sana ito pong balita na to, maayos na. Kasi po yung mga bata. Wala namang katotohanan. Ang bata na epektuhan. Kasi po, sa school. Sa school, tinutukso. Nakaparada sa labas ng bahay ng pamilya Cristobal ang isang sasakyan na pinahihiwatig ng ilang netizen na bigay raw ni de Lima. Pero itinanggi ito ng kaanak ni Cristobal. Hinuhulugan niya lang noon pa yan, wala pa siya kay de Lima. Inaano na yan, inuhulugan niya. Opo. So sa kanya po talaga yan. Oo. Hindi raw totoong binigyan ng jeep ng senadora si Cristobal. Chismis lang yun eh. Opo, kasi po. Hindi naman totoo yun eh. Opo, bakit po? Wala namang talaga eh. Iisa jeep. Dating jeep nila yun. Pina-repair niya. 80s pa yun. Joseph Morong, GMA News.